Okay, silipin natin ang East West Bank. Ang basehan, ang kanilang 2025 annual report. Dito sa official SE filing na to, natin makikita ang buong kwento ng performance nila. So para sa mga investor, ano bang ibig sabihin nito? I-breakdown natin yung mga key points. Unahin natin, paano ba talaga kumikita ang East West Bank? Anong business model nila? Nahahati sa 4 na core segments ang negosyo nila para sa iba't ibang klase ng customer. Malakas sila sa consumer lending. Ito yung mga pangunahing produkto nila para sa mga tao. Ngayon, tingnan naman natin kung paano sila lumago at pinalawak ang kanilang operasyon. Naging susi ang mga acquisitions na to para mapalawak ang network nila, lalo na sa probinsya. Ayan, kaya umabot na sa ganito karami ang stores nila sa buong Pilipinas. Pati yung ATM network nila, pinalaki rin. Kitang-kita ang focus sa accessibility, diba? Okay, sino ba ang may-ari ng bangko? At seryoso ba sila sa pagpapalago nito? Ang may-ari, Filinvest Development Corp., isang major player sa business scene ng Pilipinas. At itong pagtaas ng kapital, malaking senyales yan ng tiwala at pondo para lumago. So let's talk numbers. Kumusta naman ang financial performance ng bangko? Kumikita ba? By the end of 2025, yung market cap nila umabot na ng 26.1 billion. At yung net income nila, pataas ng pataas, no? Talagang record-breaking. Yung mga key ratios tulad ng return on equity at assets, gumanda rin year over year. Para sa mga may hawak ng stocks, good news to. Ibig sabihin, palaki ng palaki ang dividends. So ang tanong, sa 51% digital penetration, kaya ba nilang gamitin ng AI para sa susunod na level?